Matagal na nating naririnig ang tungkol sa niyobyo at kung paano ito makakaapekto sa bansa. Sa totoo lang, iilan lang ang talagang nakakaalam kung ano ang niyobyo at gamit nito. Dahil sa dami ng fake news tungkol dito, kaya nandito ako para ibahagi ang hindi nila sinabi tungkol sa niyobyo ayon kay Diffusem. Kamusta mga mahilig sa inhinyeriya? Ako si Igor Felipe at tiyak narinig mo na ang niyobyo. Marami ang nakakakilala sa pangalan pero hindi alam kung ano ito at para saan ginagamit. At mas masama pa, dahil madalas nababanggit ang niyobyo sa media, nagdudulot ito ng mga impormasyong medyo baluktot o tinatawag na fake news. Kaya naisip namin na mas mainam magdala ng tapat na impormasyon mula mismo sa pinagmulan. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang mga hindi nabanggit tungkol sa niyobyo at ang pakikipagtulungan ng Kompanya Brasileira de Metalurgia e Mineração para sa hindi pa nakakaalam. Ang Kompanya Brasileira de Metalurgia e Mineração ay nangunguna sa buong mundo sa produksyon at pagdevelop ng teknolohiya ng niyobyo at isa itong kumpanyang Pilipino na matatagpuan sa lungsod ng Araxá sa Minas Gerais. Pero tara, ano nga ba ang niyobyo? Ang niyobyo ay isang transition metal na kinakatawan ng simbolong Nb at may atomic number na 41 sa periodic table. Natuklasan ito noong 1800 at isa ng English na kemiko na si Charles Hatchett habang sinusuri niya ang mga sample at tinawag niya itong columbio sa simula. Ang nakakatawa ay noong 1846, ito ay muling natuklasan ng isa pang Aleman na kemiko na si Heinrich Hose at pinangalanan itong niyobyo. Akala nila ay bagong elemento ito. Kalaunan, natuklasan na ang columbio at niyobyo ay iisang elemento lang pala. At noong 1949, ang niyobyo ay opisyal na kinilala bilang isang transition metal. Pero paano nga ba siya naging transition metal? Oo, ang niyobyo ay isang metal na ginagawa mula sa mga mineral na matatagpuan sa lupa o sa mga bato. Hindi ito kasing simple ng paghukay ng butas para agad makakita ng niyobyo. Ang ilang mga metal tulad ng tanso at ginto ay maaaring matagpuan sa kanilang purong anyo sa kalikasan. Samantalang ang iba naman, tulad ng niyobyo at aluminyo, kailangang dumaan sa mga prosesong kemikal at metalurhiko bago maging mga produktong tapos. Para makagawa ng niyobyo, ginagamit ang mga mineral tulad ng columbita tantalita, loparita at pyrochloro, kung saan ang huli ang pinakakaraniwan dito sa Brazil. At para sa iyo na hindi pa nakakakilala, ito ang pyrochloro, ang mineral na ginagamit para sa paggawa ng niyobyo ng Kompanya Brasileira de Metalurgia e Mineração na parang karaniwang lupa lang na nakikita natin sa paligid. Para mas maintindihan, narito ang chemical na formula ng pyrochloro at gaya ng nakikita natin, sa loob ng komposisyon ng mineral na ito, meron tayong mismong niyobyo na kinakatawan ng simbolong Nb. Kapag pinag-uusapan ang mga metal, lalo na ang transition metal, sila ay grupo sa periodic table na may natatanging katangian. Ang mga transition metal ay kilala sa pagiging makabago, may mataas na densidad at level ng pagkatunaw. Ibig sabihin, natutunaw sila sa napakataas na temperatura. Kasama ang niyobyo sa grupong ito ng mga transition metal, kasama ng iba pang kilalang elemento, tulad ng tungsteno na ginagamit sa mga resistor ng electric shower. Mas ayos lang. Hanggang ngayon, kinukuha natin ang pyrochloro sa lupa, pinoproseso ito at kinukuha ang niyobyo sa simpleng paraan. Tama ba? Sana nga ganun lang kasimple. Para makarating sa mga produktong panghuling niyobyo na ibinebenta sa iba't ibang sektor ng industriya, mahigit 160 hakbang, kabilang ang metalurhiko at chemical na proseso, ang kailangan at nangangailangan ito ng mataas na teknolohiya. Sa dulo ng lahat ng prosesong ito, nakakamit natin ang mga produktong panghuli tulad ng ferro-niyobyo, isang haluang metal na matatagpuan sa mga katawan ng sasakyan, tulay, viaduct, gasoduct at barko. Meron din tayong oksido ng niyobyo na ginagamit sa paggawa ng mga teleskopyo, lente ng mga security camera at baterya ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang mga haluang metal na vacuum grade ay ginagamit sa paggawa ng mga makina ng rocket at eroplano. At ang metallic na niyobyo, produkto na may higit sa 78% na konsentrasyon ng niyobyo, ay ginagamit sa mga magnetic resonance imaging machine, computed tomography scan at particle accelerators.
Dito sa Brazil, maraming pananaliksik at pag-unlad ng teknolohiya para sa produksyon at paghahanap ng mga bagong gamit para sa niyobyo. Dahil dito, marami ang naniniwalang bihira ang niyobyo at sa Brazil lang ito makikita, ngunit maling impormasyon ito. Ang niyobyo ay hindi isang bihirang elemento. Bukod sa Brazil, mayroong higit sa 85 deposito ng mineral na maaaring gawing niyobyo sa lahat ng kontinente. Nangyayari ang kalituhan na ito dahil sa ngayon, ang Brazil ang pinakamalaking tagagawa ng niyobyo sa buong mundo, pero hindi ibig sabihin na lahat ng niyobyo sa planeta ay nandito lang. Ang nagpapatingkad sa Brazil ay mas marami tayong kaalaman sa pagdevelop ng mga teknolohiya gamit ang niyobyo dahil sa maraming taon ng pananaliksik. Pero may ilang tao na nagsasabing wala tayong kinikita sa niyobyo at ibinibenta lang ito ng sobrang mura sa mga malalaking bansa. Isipin mo, kung may pribado akong kumpanya na gumagawa ng isang produkto, gusto ko siyempre kumita mula rito at kung ibebenta ko ito ng sobrang mura, malulugi lang ako. Tulad ng lahat ng pribadong kumpanya na maiisip mo, magpo-produce, magde-develop at gagawa sila ng mga bagong teknolohiya para maibenta ang produkto sa presyong sapat para tustusan ang buong proseso, kumita at manatiling kompetitibo sa merkado. Pero kung gusto mong malaman ang halaga ng niyobyo sa pandaigdigang merkado, 1 tonelada ng isa sa mga produkto ng niyobyo. Ang ferro-niyobyo may presyo na 10 beses na mas mataas kaysa sa aluminum at mga 20 beses na mas mataas kaysa sa parehong dami ng bakal. Ang presyo ng ferro-niyobyo ngayon ay nasa 36,000 hanggang 40,000 dolyar kada tonelada. At ang halagang ito ay itinatakda ng merkado sa pamamagitan ng balanse sa pagitan ng kilalang batas ng supply at demand. At ang ilan sa mga espesyal na produkto ng niyobyo ay may mas mataas pang presyo na maaaring umabot sa 100,000 dolyar kada tonelada. Pero ano nga ba ang napakagandang katangian ng niyobyo at saan ko talaga ito maaaring magamit? Ang niyobyo ay isang napaka-versatile na metal, madaling hubugin at may mataas na resistensya sa kalawang. At tulad ng nabanggit ko, mataas ang level ng pagkatunaw nito at isa pa itong mahusay na superkonduktor. Halimbawa, sa mga tubo ng gasoduct, ginagamit ang bakal na may niyobyo para gumawa ng mga metal na haluang metal upang mapataas ang lakas nito sa mekanikal na aspeto. Kahit maliit na dami lang ng niyobyo, mga 0.01%, ay kaya nang magpataas ng lakas ng bakal ng hanggang 25%. Ibig sabihin, kahit maliit lang ang porsyento ng niyobyo, malaki na agad ang epekto. Halimbawa, sa mobilidad, nakakatulong itong magpababa ng bigat ng chassis ng sasakyan, nagpapalakas ng estruktura at tumataas ang kaligtasan. At makikita natin ito sa isang utility task vehicle na tinatawag na EXO-NB. Isang kolaborasyon sa pagitan ng Giafone Racing, isang Brazilian na kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng kotse at makinang pangkarera, at ng Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Gumamit ito ng microalloyed na bakal na may niobium sa estruktura nito. Sa paggamit na ito, nagawa nilang pataasin ang tibay ng estruktura at kahit bawasan ng 10% ang bigat nito kumpara sa mga kakumpetensya. Bukod dito, nagdulot ito ng benepisyo sa gastos sa operasyon, nagbigay ng tipid sa gasolina at mas mahabang buhay ng mga piyesa. Pero sa tingin ko, ang madalas pinag-uusapan ng lahat ngayon at nagawa pa nga namin ng video dati ay tungkol sa sikat na baterya na may niyobyo. Gusto ko lang linawin ang isang bagay na madalas pagdudahan at hindi pagkakaintindihan sa ilang news site. Noong 2018, ang Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração at Toshiba ay nagkaroon ng partnership para mag-develop ng mga lithium na baterya, pero may halong anode na niyobyo at titanyo. Ngayon, isipin mo kasama ko. Madalas nating marinig ang electric na sasakyan sa iba't ibang media. At ang problema na nakikita natin sa electric na sasakyan ay ang tagal ng pag-charge at ang tagal ng buhay ng baterya, pati na rin ang mismong lifespan nito. Kaya, ang pananaliksik tungkol sa baterya na may niobium ay talagang nakatuon sa pangangailangang ito at interes ng merkado. Sa huli, ang partnership na ito ay nagresulta sa isang baterya na may ultra-mabilis na pag-charge, mas matibay, mas mahaba ang buhay at mas ligtas. Para magkaroon ng ideya, ang mga bateryang ito sa karaniwang laki ng kotse ay kayang magbigay sa 10 minutong full charge ng 350 kilometro na saklaw. Kamakailan, inanunsyo ng Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração ang isang bagong partnership kasama ang Volkswagen Caminhões e Ônibus para subukan mismo ang mga bateryang ito sa mga electric na bus.
Gagawin ang mga test na ito ngayong taon sa pabrika ng Volkswagen sa Resende, sa Rio de Janeiro, at pagkatapos ay sa mismong Kompanya Brasileira de Metalurgia e Mineração doon sa lungsod ng Araxa. Kung gusto mong tutukan namin ang mga test na ito, magkomento lang dito. Ang totoo, madalas gawing paksa ng fake news online ang niyobyo. Layunin namin dito na iwasto ang maling paniniwala tungkol sa niyobyo. At higit sa lahat, magbigay ng ligtas at malinaw na impormasyon ng walang panghihimasok. Kung nais mo pang malaman ang tungkol sa niyobyo, bisitahin ang website na niobium.tech para sa mapagkakatiwalaang sanggunian at paliwanag sa gamit nito. Mag-iwan ako ng link sa video description. Samantalahin mo na rin na i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para sa mga notification. Yan lang mga kaibigan, isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.